Hello, Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome na welcome din kayo. Thank you po sa inyong support. I truly appreciate it and God bless you all. Bigyan natin ang mga messages ninyo po for November 3. Unahin natin yung mga trinkets ninyo. Cancer, we have the baby girl. Ayan, a baby girl is coming in sa buhay ninyo, or it could also be a baby boy dahil general reading naman ito, no? So, maaring may mga bagong miyembro ng pamilya na dadating sa buhay ninyo, papasok sa bahay ninyo, yung mga ganon, and magiging member, no, ng inyong household, maaring ganon. Maari din na this is a bagong endeavor na papasukin ng iba sa inyo. Maring meron kayong bagong trabaho, bagong negosyo, or mga bagong contacts. Maaring ganun din ang sitwasyon dito for some of you. So, we have another baby. Baby boy naman. So, definitely, merong mga bago talaga kayong gagawin sa buhay ninyo, no? Maaring that is related to a new baby, no? Maaring linked yan sa siguro, ang nagpipick up ko rin dito, if you are not giving birth, maaring mag-aalaga kayo, no, ng mga bata. Yan ang napipick up ko. Maybe, yan ang magiging career ninyo, or magiging bago ninyong trabaho, or additional na trabaho, or maaari din, no, na hindi lang bata yung maaring inaalagaan ninyo or aalagaan ninyo dito. Maybe elders din, or maybe kapamilya ninyo, yung aalagaan talaga ninyo. So, maaring ganun ang ganun. Caregiving, no, yan ang napipick up ko dito. Caregiving. Maaring yan magiging trabaho ng iba sa inyo. So, we have the Cupid, and Cupid here. Maaring there is a new love connection na mabubo dito. Cancer. There is a new love connection happening for some of you. Cancer, kaya good luck po, no? Good luck at congrats. So, what else? Justice, you're getting what you deserve, and also karma is at play dito. So, kung ano yung klaseng energy, kung ano yung klaseng vibration na pinut out ninyo into the universe in the past, that is exactly what you are getting sa ngayon. Babalik na sa ngayon sa inyo, ibabalik na sa inyo ng Divine Universe kung ano man ang inilabas ninyo in the past, no? Balance also will be back in your life around this time, Cancer. Maari din naman, Cancer, that you are dealing with a Libra, no? Or maaring you have a Libra placement din sa inyong chart. Maari din ganun ang sitwasyon ng iba. So, we have Queen of Cups. Ayan, Cancer, this is you. This is your energy. Maaring ang iba sa inyo dito, you're going to be very compassionate around this time, no? Maraming taong nakasandal sa'yo, maraming tao yung lalapit sa'yo para hingian ka ng tulong, no? Maaring not necessarily na pera or tangible things ang kailangan ng mga tao sa paligid niyo, but maybe oras mo lang, panahon mo, opinion mo, or pakikinig mo lang. Maaring yon ang mga kailangan ng mga taong nasa paligid niyo. Yun ang kailangan nila sa ngayon, kaya ikaw ang lalapitan nila, no? This is also an advice for you, Cancer, no? For some of you naman na pay attention to your intuition, no? Pay attention to your intuition, because yung intuition ninyo ngayon parang highlighted siya, heightened siya, parang on point siya, kaya maraming downloads ang maaring dumating sa inyo around this time that you need to pay attention to, no? So, we also have Queen of Pentacles. You know what, Cancer? Dami ninyong supportive energy, no? Mother archetype, supportive energy ang meron kayo dito. So, maaring mga kaibigan ninyong mga puro din babae, puro mga not necessarily na matured by age, but maaring matured by heart, diba? Maaring mga ganun taong nakapaligid sa inyo. Or maybe, may in-laws kayo, parents kayo, na babae talaga, yung laging nakasuporta sa inyo. Laging nandyan kung anong kailangan ninyo. So, maaring ganun din ang sitwasyon for others of you. No? Speaking of career and finances department naman, maybe may mga
financial opportunities ang maaring dumating sa buhay ninyo around this time, Cancer, no? Kasi sa Queen of Pentacles, this is an energy of prosperity and abundance. So, this is definitely linked sa inyong money and finances, no? And career, trabaho, no? Bilang source of income ninyo. So, parang meron kayong magandang balita dito na maaring matanggap, no? Offers, maaring ganon, promotion, new job offer, mga ganon, or business or career opportunity na maaring dumating or mai-offer sa inyo around this time. So, good luck to that, Cancer. And kung ano man yung mga opportunities na to related to finances, feels like to me that that is going to bring you prosperity and abundance. So, good luck to you, Cancer. And that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome na welcome din po kayo. Thank you po sa inyong support. I truly appreciate it and God bless you all. Tignan natin ang mga messages po ninyo for November 3. Unahin muna natin ang mga trinkets and ang mga messages ninyo. We have a star. Ayan. So, that represents guidance, no? Enlightenment, clarity, guidance, yung mga gano'n, no? So, kung ano man yung mga pagdadaanan ninyo ngayon ni Scorpio, kung ano man yung mga, let's say, for example, may mga decision making, kayo na kailangan gawin around this time, you know, gagabayan kayo ng divine universe, no? You will be divinely guided this time. So, ibibigay sa iyo, you will be shown the way, kumbaga, ibibigay sa inyo ang gabay na kailangan ninyo around this time, no? So, we also have leaf. Ayan, so leaf, that is all about growth and rebirth, no? So, maaring personal growth, no? Ang napipick up ko dito for some of you. Maybe you are changing something, no? Sa sarili ninyo, na kung ano yung mas makakabuti sa inyo, mas makakatulong sa inyo or makakasupport sa inyong soul's evolution, yung mga gano'n. So, maaaring yun ang mga focus ng iba sa inyo ngayon is Scorpio. So, we have Hamsa hand, and so this is about protection, no? And this is about protection and power and strength as well. So, maaaring yun ang magiging ano ninyo ngayon, magiging kumbaga, i-highlight ninyo, no? About yourself sa ngayon, sa inyong mga pagdadaanan, sa buhay around this time, no? You will highlight your personal power and strength, no? And also, that also, symbolizes protection, no? So, maybe ang iba sa inyo dito, maaaring may mga ginagawa kayong ritual, maaaring ganon, or prayer of protection, maaaring may mga ganon kayong ginagawa, no? To protect yourself and to keep yourself safe, yung mga ganon. So, let's see what else. We have 10 of Wands. Ayan. So, this is the energy of 10 beginnings and also endings, no? Normal talaga, pag may magtatapos, mayroong magsisimula, no? Kaya, maaaring ang iba sa inyo dito, merong burden, no? May bit-bit kayo sa dibdib ninyo, sa isip ninyo, gumugulo sa isip ninyo, or maybe physical na nahihirapan ng iba sa inyo dito. So, maraming trabaho, maaaring related yan sa job ninyo talaga, or trabaho, or ginagawa sa bahay, maaaring mga ganon ang ganap, no? But, for the longest time, siguro tiniis nyo lang, nagtsaga kayo. Pero ngayon, parang since maybe it's taking a toll on you na, kaya nararamdaman na ninyo yung stress, no? Physical stress or mental stress, no? Maaaring ganun din ang ganap. Kaya, kung ano man nagpapabigat sa inyo dito, you are putting that down, no? You're putting them down. Parang i-give up nyo na kung ano man yung nagpapabigat sa puso ninyo, sa isip ninyo, sa physical ninyo, no? Na aspeto. So, we also have King of Pentacles. Napakaganda. Maaring this is about wealth. This is about financial gain, financial opportunities, no? Maaring gano'n ang mga parating sa inyo around this time is Scorpio. And you know what? Maaari din, no, na financial burden ito, financial difficulty, no, ang i-give up nyo dito. Maring yun ang nararamdaman or nararanasan ng iba sa inyo
around this time is Scorpio, no? May physical difficulty, and maaring yan ang magtatapos na sa ngayon, no? Maaring makakahanap na kayo dito ng mga financial opportunities that is going to serve as a breakthrough, no? Sa buhay ninyo, no? Sa pangkaperahan ninyong aspeto, no? So there would be financial breakthrough, financial opportunities that may come in sa buhay ninyo around this time, no? So, and ano yan, ma-experience ninyo yung prosperity and abundance, no? Dahil magkakaroon kayo dito ng financial gain. We have 9 of Wands. Ayan. So, meron na kayong yung parang hirap na siguro ang iba sa inyo dito, no? Nahihirapan na, maaaring yan ay nahihirapan kayo sa sitwasyong pangkaperahan, nahihirapan kayo sa endeavor ninyo, nahihirapan kayo sa trabaho, no? May mga ganong ganap, but never give up, no? Never give up dito. Kasi, this is the energy of someone na parang yung parang ayaw nyo nang magpatuloy, no? Sa kung ano man ang inyong ginagawa siguro. But now, this is a wake-up call for you, Scorpio, na don't give up. You've come this far, malayo na narating ninyo, nagtiyaga na kayo, pinaghirapan nyo na to, so wag naman ninyong sayangin, diba? Dahil pagod na kayo. No, Scorpio. Konting tiyaga na lang, konting sikap na lang, konting pasensya na lang, no? Kasi alalahanin ninyo 9 of Wands ito. And yung ending nito is 10 of Wands, no? Kaya kumbaga konting kembot na lang, isang kembot na lang, one more push na lang, yun ang kailangan ninyo, and that's it. You will reach the finish line na. Kumbaga makukuha nyo na kung ano man yung minimithi ninyo dito. Kaya konting tiyaga na lang, konting tiis na lang, Scorpio. Huwag kayong bumitaw. Now is not the perfect time para bumitaw kayo, no? Instead, mag-persevere kayo, konting tiis na lang, no? Makukuha nyo na din, maaabot nyo na din kung ano yung goal ninyo dito, okay? So, Scorpio, that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Sana rin nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome kayo. Thank you po sa inyong support. I truly appreciate it, and God bless you all. Tignan natin ang mga messages ninyo for November 3. Unahin natin si Pisces. Si Trinket. So we have Stingray. Ayan. So this is about adaptability and change, no? Pisces, kahit maraming mga pagbabagong ganap sa buhay ninyo, may mga shifts, no, sa iba't ibang parte ng buhay ninyo siguro, pero easy peasy lang yan para sa inyo, no? Kasi you are very adaptable, you are very flexible, kaya kahit anuman ang ganap, kahit saan man kayo ilagay, anumang sitwasyon, no, ang kabilangan ninyo, ano lang yan sa inyo, it's just all normal, kumbaga. Parang hindi ka may intimidate, hindi ka mahihirapan, yung mga ganun, kasi you can easily adapt, no, to new situations. You also have Temperance, ayan, Pisces. So, yung mga ganap dito sa buhay din ninyo, no, in some areas, kailangan din ninyo dito ng, yung parang iniimbitahan kayo dito to be more patient, no, Pisces? Parang inaanyayahan kayo dito to practice more patience, and let's realize na mas magandang marunong tayong magpasensya, marunong tayong maghintay, no? Kasi nga, di ba, may kasabihan din talaga na good things, no, come to those who wait, di ba? Kaya maaring merong inihahanda, no, na mas maganda ang Divine Universe kaysa doon sa kung ano yung minimithi ninyo, or doon sa kung ano man ang hinihintay ninyong mangyari, yung mga ganon, no? Kaya, just be patient for now, Pisces, no? Kasi kung ano man yung gusto ninyo, if it is for your highest good, if it is meant to happen at this time, no? Walang duda, it will happen. Kaya, let's just be patient and continue to do what you feel is right, no? Na gawin ninyo para makasupport doon sa ano ninyo, sa kung ano man yung minimithi ninyo, di ba? So, tingnan natin kung ano pa
we have alarm clock. Ayan. So, maaaring yung iba sa inyo dito napipressure somehow, ano? Siguro may pressure, may timeline siguro kayo na gustong abutin, maaaring sa trabaho or sa negosyo, maaaring meron kayong deadline na kailangang abutin, no? May kailangan kayong ma-accomplish at a certain time dito. So, maaaring yun ang nararamdaman ng iba sa inyo din, no? Na may pressure na nararamdaman ang iba. So, we also have owl. Ayan. So, there is change, no? This is change, transformation. This is about also intuition. So, kahit ano man ang mga pangyayari or mga pagbabagong mangyayari sa buhay ninyo, maaaring mag-unfold, ano? Gabay kayo, may gabay kayo galing sa Divine Universe. Divinely guided kayo dito, Pisces, no? Kaya napakahalaga din na pakinggan ninyo kung ano yung bulong ng iyong intuition. Napakahalaga din na pakiramdaman ninyo, i-access ninyo kung ano yung mga messages sa inyo ng Divine Universe through your intuition, no? So, what else for Pisces? We have 8 of Pentacles. Maaring ang mga pagbabagong ito na maaring mag-unfold sa buhay ninyo is related siguro sa inyong trabaho, related sa inyong career, maaring ganon. Kasi maybe ang iba sa inyo dito, you know, parang ang napipick up ko dito, parang meron kayong goal na around this time, no, dapat naabot nyo na ang kung ano man yung sinet ninyong gusto ninyong ma-achieve, no? Maaring hindi nangyari kung ano man yung goal ninyo at a specific time. Kaya maybe ang iba sa inyo is thinking to change career path, no? Kasi maaring may ginawa kayong, may sinet kayong bar for yourself na at a certain time, kapag hindi nyo ito naabot, you're going to change your career path. Or maaaring may sinabi kayo sa sarili ninyo na around this time, no, kung ilang years man yan or after how many years or weeks or months, no, na yung inaano ninyo, yung binibigyan ninyo ang sarili ninyo ng yung parang deadline, no, or may sinusunod kayong plano, no, and maaring ang iniisip ninyo, you need to achieve this goal, you know, at a certain time, no, and pag hindi nangyari, this is what I'm going to do. So, maaring ang iba sa inyo gano'n ang ganap dito, no? Maaring hindi nangyari, hindi ninyo na-accomplish, hindi ninyo na-achieve. Kaya maybe some of you are thinking of changing your career path, no? So, yun ang napipick up ko dito for some of you, Pisces. So, what else? We have 2 of Swords. Ayan. So, may pinag-iisipan kayo dito, no? Nahaharap kayo sa importanteng decision making sa ngayon. Maaring yung sitwasyon na to is going to open up this change, no? Yan napipick up ko dito, Pisces. So siguro this is related to changing your career path, or maaaring nag-iisip din kayo, should I just stay for now at maghihintay pa ako ng konti pang panahon because maaaring makuha ko to, no? After few weeks or after few months, no? So, maaaring may mga ganong ganap. It could be on those areas, no? Yung ano ninyo, yung pinag-iisipan ninyo sa ngayon, no? So, good luck to that, Pisces, and that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.